Ito ay isang spy film na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio, ngunit bigong-bigo sa Oscars. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang apela ng gawang ito. Sa lungsod ng Manchester, ang kanilang Special Task Force ay nakatanggap ng ulat na may mga teroristang nagtatago sa lungsod. Sinisikop nila ang mga kalye upang ang tagapaghatid ng gatas ay makapag-iwan pa rin ng gatas sa pinto gaya ng dati. Pagkatapos ay sinasamantala nila ang pagkakataong ito upang makapasok sa silid. Inakala nilang tahimik na mangyayari ang lahat, walang nakakaalam tulad ng mga terorista sa loob na nagpasabog ng bomba. Kinumpirma ng mga terorista na sila ang nagpasabog ng sasakyan sa Sheffield noong nakaraang linggo at handa na silang maglunsad ng digmaan sa lupain ng Britanya. Ipinahayag niya na ito ay paghihiganti mula kay Salim ng Al-Qaeda. Dahil sa paniniwalang sinimulan ng mga Amerikano ang digmaan laban sa kanilang Islamikong mundo. Ang mga Amerikano mismo ang nagpasimula ng pandaigdigang digmaan, at dapat din silang magbayad ng dugo sa dugo. Matagal nang iniimbestigahan ng CIA si Salim, ngunit masyadong mapanlin lang ang taong ito. Napagtanto niya na ang kagamitan ng Amerika ay mas moderno kaysa sa kanya, kaya tinalikuran nila ang modernong teknolohiya. Hindi sila gumagamit ng telepono, hindi gumagamit ng email, sa halip ay nagpapadala sila ng direktang utos ng harapan, lahat sila ay nagtatago sa mga sibilyan. Ang paraang ito ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa CIA. Ang kanilang mga high-tech na kagamitan ay ganap na walang silbi, kaya, ang CIA ay maaari lamang gumamit ng mga ahente upang hanapin ang mga informant at mangolekta ng malaking dami ng impormasyon. Si Ferris, na dating war correspondent, ay nagtatrabaho na ngayon para sa CIA, bilang isang undercover agent ng Amerika sa Iraq. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay hanapin si Salim, sa pamamagitan ng kanyang matagal ng informant na si Bassam. Nalaman ni Ferris na may isang ekstremista na nagngangalang Nazar, na ayaw sumali sa OpenSIBA dahil sa takot na mamatay, kaya gusto niyang sumuko sa kanila. Nag-aalala rin si Ferris na isa itong especially iya na may dalawang mukha, kaya gusto niyang kausapin si Nazar ngunit ang taong ito ay labis na maingat. Pinipilit niya na isa sa kanila ang maunang pumunta. Kahit ang isang tagapagbigay ng impormasyon ay nauunawaan ang kalupitan ng digmaan. Kahit para sa pera, handa na silang tanggapin ang kamatayan. Habang hinahanap ni Bassam si Nazar, ipinaalam din ni Ferris sa drone na nagmamanman. Mabilis na lumipad ang mga ahente ng CIA sa ibang lugar. Huwag kang magpahalata si Nazar ay may PhD at marunong ng 5 wika. Ngunit dahil alam niya ang masyadong marami, pinilit siya ng organisasyon na maging suicide bomber. Dati siyang may sigasig na maglingkod sa bansa, ngunit ayaw niyang mamatay kaya ginamit niya ang impormasyong pang-especially iya. Para makakuha ng tiket sa eroplano papuntang Amerika ibinigay niya kay Ferris ang isang CD. Iyon ang video ng talumpati ni Salim, kung saan binanggit ang ilang pambobomba. Kasama ang pagsabog sa Manchester, lahat ay pinlano ng kanilang organisasyon. Ibinabalita ito ni Ferris sa kanyang nakatataas na si Hoffman. Kasabay nito, isinalaysay niya ang nilalaman ng video. Kailangan nating patuloy na umatake at gumanti. Una sa Europa, pagkatapos ay sa teritoryo ng Amerika. Kami na ang nagdugo, ngayon naman sila naman ang magdudugo hanggang sa maubos sila. Ang mga utos ni Salim ay ipinapasa sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng coded paper. Hindi rin matukoy sa video kung nasaan siya. Hindi rin alam ni Nazar ang kinaroroonan ni Salim. Ngunit binanggit niya ang isang ligtas na bahay, na marahil ay napuntahan ni Salim kaya gustong patayin siya ng Al-Qaeda. Gusto ni Ferris na samantalahin ito para makakuha siya ng political asylum. Ngunit sinabi ni Hoffman sa kanya na huwag na siyang makialam. Hayaan na lang nating makita kung sino ang magpapaputok mula sa likuran. Nakita na ni Nazar ang pagpapanggap ni Ferris. Gusto lang siyang samantalahin ng mga Amerikano na ito ngunit sa ilalim ng baril ay mapipilitan lang siyang sumunod. Sa huli ay nakita niya ang mukha ni Ferris, hindi siya basta-basta papayagan ni Ferris na umalis. Binitawan ni Ferris si Nazar sa gitna ng kalsada habang lihim siyang binabantayan ni Bassam. At tama nga, isang grupo ng tao ang nagpaputok sa kalsada. Binaril at nasugatan si Nazar na sinubukang tumakas bago nila ito isinakay sa sasakyan. Agad na binaril ni Ferris sa ulo si Nazar. Hindi niya maaaring hayaang mabunyag nito ang kanyang mukha. Pagkatapos ay naglaho siya sa gitna ng mga tao, may bahagyang pagpigil sa damdamin ni Ferris. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya kay Hoffman. Hindi dapat mamatay si Nazar. Ayaw nang makinig ni Ferris sa anumang sermon. Kailangan mong mabilis na makakuha ng impormasyong pang-especially iya.
at agad na magtungo sa ligtas na bahay na binanggit ni Nazar. Pinagmamasdan mo mula sa malayo ang mga tao sa loob na nagsusunog ng maraming dokumento. Hindi na makapaghintay pa, agad mong inutusan si Basam na magbigay ng suporta sa iyo. Kung may mangyari, barilin mo ako. Nagpanggap si Ferris bilang lokal at nagsabing nasiraan ang sasakyan niya. Kailangan ng tulong, ngunit ang kabilang panig ay lubhang nag-iingat at gustong halughugin ang tao. Nakita ni Ferris na may naghahandang humugat ng baril, agad na binaril ni Basam nang walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig. Hiningi rin ni Basam ang tulong ng helicopter mula sa SIA. Pinatumba ni Ferris ang huling pumasok sa bahay at nakakita ng isang taong may hawak na detonator. Agad siyang binaril at tumakas sa silid. Malakas niyang sinabi kay Basam na mabilis na umatras. Binuhat ni Basam si Ferris papunta sa sasakyan. Hindi niya gustong masayang ang biyahe, kaya sinubukan pa rin niyang kumuha ng ilang dokumento mula sa nagliliyab na apoy. Nang umalis ang sasakyan, isang malakas na pagsabog ang naganap sa likuran. Agad na hinabol sila ng dalawang sasakyan. Sa buong daan, hindi tumigil ang pagpapalitan ng putok, at sa huli, dumating na rin ang dalawang helicopter na nagbigay ng suporta. Maghanda para paputukan ang mga sasakyan sa likuran. Ngunit handa na rin ang kalaban na may mga rocket launcher. Si Ferris lang ang nailigtas habang si Basam ay nawasak. Tanging mga piraso ng buto na tumama sa laman ni Ferris ang natira. Dinala si Ferris sa ospital at ang mga dokumentong nakuha niya ay naipadala rin sa punong himpilan. Natuklasan ni Hoffman ang mahigit 700 bagong numero ng telepono mula doon. Lahat ay maaaring mamonitor bukod pa rito, mayroon ding lihim na base sa Oman. Na madalas puntahan ng maraming miyembro ng Al-Qaeda. Si Ferris sa ngayon ay gusto lang tumulong. Humingi si Basam ng bayad pinsala ngunit nagbago ang isip ni Hoffman. Laris bilang pinuno ng operasyon. Sa pagkakataong ito para imbestigahan ang lihim na base sa Oman. Bukod pa rito, si Honey, ang pinuno ng ahensya ng intelihensya ng Jordan, ay makikipagtulungan din kay Ferris dahil iniimbestigahan din nila si Selim. Gayunpaman, inutusan ni Hoffman si Ferris na huwag magbahagi ng anumang impormasyon ng intelihensya. Huwag mong kalimutang sila ay laging makasarili pagkatapos gumaling ni Ferris sa Oman. Nakikita ko na ang mga ahente ng Intel dito ay nagmumonitor pa rin ng electronic communications kahit alam ng buong SIA na si Selim ay personal na nagbibigay ng utos. Kaya ang ganitong uri ng pagmamanman ay nasasayang lang sa oras at lakas. At walang silbi pa. Hindi pa sila nagbabahagi ng impormasyon sa Intel ng Jordan. Kaya hanggang ngayon ay wala pa ring nakikitang bakas ng lihim na base. Bilang Commander-in-Chief, pinalayas ni Ferris ang taong namamahala, ang istasyon ng Intel at kunin ang lahat ng kanyang autoridad. Ang kalbong lalaki ay labis na nagalit ngunit maaari lamang maglabas ng galit sa pamamagitan ng pagbabanta. At hindi mapakali na umalis. Ang unang ginawa ni Ferris ay ang makipagkita sa pinuno ng Intel, si Jordan Honey, at magbigay ng napakahalagang impormasyon. Si Selim ay may lihim na base sa Oman. Kailangan niya ng tauhan mula kay Honey para tumulong sa pagsubaybay doon. Si Honey ay medyo nagulat dito dahil si Hoffman kahit walang impormasyon, ay hindi kailanman makikipagbahagi sa kanila. Agad na ipinahayag ni Ferris na hindi siya si Hoffman. Hindi rin siya ang dating tagapamahala, mayroon din siyang sariling paraan ng pagtatrabaho. Si Honey ay lubos na nasiyahan na tanging sa pagtitiwala sa isa't isa lamang makakamit ang tunay na kooperasyon, kaya't nagbigay din siya ng kanyang kahilingan. Iyon ay ang huwag na huwag magsisinungaling kay Ginoong Ferris at sa kanyang mga tauhan, na lumapit sa lihim na base upang bantayan ng isang miyembro ng Al-Qaeda na nalantad. Napansin din niya ang ilang ahente ni Honey na nagpapanggap na sibilyan upang mag-especially iya. Sa malapit, bigla siyang nakakita ng isang batang lalaki na lumalapit sa target. Ngunit sinabi ng kanyang tauhan na ang taong ito ay ang tagapagbigay ng impormasyon ni Hoffman. Dahil dito, nagalit si Ferris, bakit walang nagsabi sa kanya tungkol sa taong ito? Malinaw na siya ang commander sa Oman. Bakit kailangan pa ni Hoffman magpadala ng impormante para lapitan ang target? Kung magkaroon ng hinala, agad isasara ng Al-Qaeda ang lihim na base. At mapuputol ang lahat ng kanilang mga bakas. Talaga nga, ang lahat ay nangyari sa pinakamasamang paraan. Ang hindi propesyonal na paraan ng pagtatanong ng impormante ay nagdulot ng hinala sa target, kaya agad itong tumayo at tumakbo. Si Hoffman ay medyo sumasakit na rin ang ulo, mukhang nasira na ang lahat. Wala na silang magawa kundi patuloy na sundan ang target. Wala nang oras para mag-isip si Ferris, napilitan siyang habulin ang target.
Matapos umakyat sa pader, naabutan din ni Ferris. Inagaw niya ang maliit na kutsilyo sa kamay ng kalaban. Pagkatapos ay sinaksak niya ito hanggang sa mamatay, ngunit habang tumatakas siya, kinagat siya ng dalawang mababangis na aso. Dinala siya ng kanyang mga tauhan sa isang pribadong klinika. Aabutin ng hindi bababa sa 1 oras bago makarating sa pinakamalapit na malaking ospital. Natatakot din siya na ang rabies ay magpapaliban sa paggamot kay Ferris. Sinuri ng doktor si Ferris at sinabihan ng nurse. Si Aisha na bigyan siya ng bakuna habang nakaharap sa kaakit-akit na babaeng tagagitnang silangan. Si Ferris, na naghahanda para sa diborsyo, 4 na linggo. Kailangan niyang mabakunahan 1 beses bawat linggo. Kinabukasan, nagsimulang magreklamo si Ferris kay Hoffman. Kung pinayagan na siyang pangasiwaan ng trabaho sa Oman, hindi na dapat manghimasok si Hoffman, ngunit ang taong ito ay hindi iba sa isang pabayang ama. Habang naririnig ni Honey ang pagrereklamo ni Ferris Hoffman, sa kabilang linya, nagpapalam pa ito sa kanyang anak. Ang bibig niya ay laging samasang ayon sa lahat ng hiling ni Ferris. Ngunit sa puso niya ay hindi niya ito pinapahalagahan pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayaring ito. Hinanap ni Ferris si Honey para humingi ng tawad, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pagkakamali sa pagbabantay. Buti na lang at napabagsak ni Ferris ang isa pang miyembro. Kaya itinuring lang ng Al-Qaeda ang pangyayaring ito bilang isang ordinaryong pagnanakaw. At hindi pa rin isinasara ang lihim na base. Gayunpaman, hindi pinalampas ni Honey ang lahat ng nangyari. Labis siyang nagalit sa ginawa ni Hoffman. Gusto niyang makita ni Ferris kung paano sila nagtatrabaho. Ang tagapagbigay impormasyon ni Hoffman ay nakakulong na ngayon sa madilim na silid at pinapalo. Kasabay nito, sa Amsterdam, may isang lalaking nakakuha ng lihim na utos mula sa basurahan. Pagkatapos nito, sa isang mataong palengke, nagpasabog ang isang terorista ng bomba. Ang pag-atake na ito ay tiyak na magbibigay ng matinding dagok sa industriya ng turismo sa Europa. Hindi kailanman tumitigil ang mga gawaing paghihiganti ni Selim. Kinaumagahan, inanyayahan ni Honey si Ferris sa disyerto. Kailangan ni Honey ng isang taong makakapasok sa loob ng kalaban. Ang taong ito ay si Karami, isang miyembro ng Al-Qaeda. Ginamit ni Ferris ang kapangyarihan at kabaitan, sa isang banda ay bantaan ang buhay ng ina ni Karami. Ngunit sa kabilang banda ay binigyan ang kanyang ina ng malaking halaga. Ng mga dekalidad na gamit sa pamumuhay, labis na naantig si Karami hanggang sa maiyak. Mahigpit na niyakap ang paa ni Honey at hindi umalis, alam na niya ang dapat gawin. Pumasok sa loob ng kalaban at maghintay ng utos mula kay Honey. Gayunpaman, agad na nalaman ni Hoffman ang balitang ito. Kahit na hindi gumagamit ng telepono ang mga terorista, si Honey ay binabantayan ng CIA sa buong gitnang silangan. Kasama ang mga kagamitan sa komunikasyon ng ilang mahahalagang tao. Napakatibay ng sistema ng panaktik ng Amerika, nakikinig sila sa mga pinuno, at mga pangunahing ahensya ng maraming bansa. Nagsasabuatan pa sila para pabagsakin ang gobyerno ng ilang bansa, kaya agad tumawag si Hoffman kay Ferris. Gusto niyang malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Karami, ngunit mariing tumanggi si Ferris. Ayaw niyang galitin si Honey at sirain ang kanilang pagtutulungan. Ngunit kinabukasan ay pumunta si Hoffman sa kanyang apartment at sabay silang nagpatingin kay Honey. Diretsong sinabi ni Hoffman ang kailangan niya kay Honey na ibahagi ang impormasyong pang-especially iya tungkol kay Karami. Malinaw na ipinakita ang autoridad ni Honey, hindi siya maaaring makipagtulungan sa CIA. Upang pamahalaan ang impormasyong pang-especially iya tungkol kay Karami dahil ang tunay na operasyong especially iya ay dapat laging isinasagawa ng palihim, ang tunay na dapat gawin. Kahit ang mga Diyos ay hindi pinapayagang malaman, lalo pat wala siyang tiwala na mananatiling lihim ang mga Amerikano. At sa kasalukuyan, dahil sa posisyon ni Karami, wala siyang alam. Gagamitin lang niya ang piyesang ito kapag tama na ang pagkakataon. Si Hoffman ay malalim mag-isip, hindi siya nagagalit. Sa halip, nagpakita siya ng litrato, isang close-up ni Selim. Ipinapakita nito ang lakas ng mga ahente ng Amerika, isang bagay na hindi kayang tapatan ng mga ahente ng Jordan, ngunit hindi ito pinansin ni Honey. Hindi siya makikipagkompromiso tungkol kay Karami at diretsyong pinatalsik si Hoffman. Pabalik sa sasakyan, pinagtawanan ni Ferris si Hoffman habang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya. May litrato ni Selim si Hoffman pero hindi niya ibinigay sa kanya. Gaano karaming bagay ang itinago sa iyo ng matabang lalaking iyon. Pinagawa kanya ng lahat pero wala siyang sinabi sa iyo. Pakiramdam ko ay parang langaw na walang ulo na nagkakagulo. Upang pagaanin ang kalooban ng kanyang subordinate,
nagbigay din si Hoffman ng ilang impormasyon. Tungkol kay Selim, si Selim ay ipinanganak sa Syria, ang pamilya niya ay inapi at pinatay. Tumakas siya patungong Saudi Arabia upang mag-aral ng teknolohiya at pagkatapos ay pumunta sa Oman. Siya ay mapagkumbaba, hindi kailanman mayabang. Ngunit lihim siyang nagsasagawa ng mga gawaing paghihiganti. Ngunit siya ay nagtatago ng napakalalim, walang anumang pahiwatig na naglalantad sa kanyang kinaroroonan. Ngunit si Hoffman, kailangan lang niya ng isang tawag mula kay Selim. Magagawa nilang matunton si Selim, ngunit si Ferris ay patuloy na nagpapaalala kay Hoffman na huwag gumawa ng anumang masama kay Karami. At huwag din siyang gawing especially iya. Kung hindi, kapag nalaman ito ni Honey, tiyak na paalisin kanya sa Jordan. Ang operasyong ito ay ganap na mabibigo. Si Hoffman ay walang pansin na sumang-ayon. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Ferris na huwag magtiwala kay Honey, napakarami niyang ginagawa araw-araw. Pag-uwi kailangan ko pang isama ang anak ko para panoorin ang The Lion King. Kahit nangangako siya, lihim na inutusan ni Hoffman ang kanyang mga tauhan na hulihin si Karami. Buti na lang at naging alerto si Karami kaya nakatakas siya sa paghabol ng ilang tao. Sa oras na ito, bumalik si Ferris sa maliit na klinika para sa pangalawang bakuna. Sinabi rin niya kay Aisha na nag-divorce na siya. Ngayon, naghahanap ka na naman, naghahanap ng bago sa ibang tao na hindi ang iyong dating asawa. Si Ferris ay hindi yung tipong umatras kapag nahihirapan. Matapang pa rin siyang inaya si Aisha na lumabas at maglibot. Nagkasundo ang dalawa ngunit nang ihatid ni Ferris si Aisha pauwi, dinukot siya ng mga tauhan ni Honey. At dinala sa isang lihim na base na nasunog na. Alam ni Ferris na si Hoffman na naman ang may kagagawan. Pagkatapos, dinala siya sa isang tambakan kung saan may isang tauhan na nakaluhod sa harap niya. Kahit iginiit niyang hindi utos iyon ni Ferris, hindi na siya pinaniwalaan ni Honey at inutusan siyang umalis agad sa Jordan. Sa loob ng 12 oras, bumalik si Ferris sa Washington para hanapin si Hoffman. Dahil sa pagmamadali ng matabang ito na magtagumpay, at nabigo ang buong operasyon, pakiramdam ni Ferris ay tila gusto siyang patayin ni Honey. Hindi siya nag-atubiling sipain ang matabang lalaking ito. Itinago ng taong ito ang lahat at lihim na nag-imbestiga. Alam pa niya ang tungkol sa pakikipag-ugnayan mo kay Aisha. Hindi pa rin nagagalit si Una, kailangan nila ng isang Arabo na may hitsurang akma sa imahe ng terorista, upang gumanap sa pangunahing papel sa pag-ataking ito. Sa tulong ng isang hacker expert na ipinakilala ni Hoffman, nakahanap sila ng isang arkitekto mula sa Jordan, na ang karamihan sa kanyang komisyon ay nagmumula sa mga organisasyong kawang-gawa, Muslim at pagkatapos ay inilipat ng arkitekto ang perang ito sa mga jihadist. Natural lang na kumuha rin siya ng malaking halaga mula rito. Una siyang nakipag-ugnayan sa arkitekto sa pamamagitan ng email upang pag-usapan ang isang negosyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa Dubai para makipagkita sa kanya ng pirmahan ng kontrata. Sinasadya ni Ferris na ibaba ang bintana at kumuha ng larawan ng transaksyon ng arkitekto sa isang hindi opisyal na miyembro ng Al-Qaeda. Pagkatapos, habang nasa bar ang arkitekto, pumasok si Ferris sa kwarto ng hotel nito at pinahintulutan niyang i-hack ng hacker ang computer ng arkitekto. Gumawa ng ilang peking bank transfer para sa mga jihadist. Nang matapos ang trabaho, nakatanggap si Ferris ng tawag mula kay Honey. Tinawagan siya para agad na bumalik sa Jordan. Sinabi ni Honey na hindi siya dapat magalit sa kanya. Nagbati sila at nagkamay. Humingi ng paumanhin si Honey at nakipagkwentuhan pa kay Ferris na si Aisha ay matutuwa rin kapag bumalik siya. Talaga, walang kilos ni Ferris ang nakaligtas sa paningin ng siya at ng Jordanian intelligence. Sinalubong ang mga tauhan si Ferris sa labas ng airport. Binalaan ni Ferris ang lalaki na dapat nitong malaman ang lugar nito. Dapat alam mo kung sino ang boss dito, huwag kang laging sumusobra sa kapangyarihan. Pagkatapos, pumunta ka sa klinika para hanapin si Aisha, at napansin ni Aisha na may gusto ka sa kanya. Ngunit sinabi niya na maaari lamang silang maging magkasama kung papayag ang kanyang ate. Dahil siya ay pinalaki ng kanyang ate mula pagkabata, si Ferris ay naging bisita sa bahay ng ate ni Aisha. Ngunit ipinahayag ng kanyang ate ang matinding kawalang kasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig niyang si Ferris ay isang political consultant, lalo siyang nagpakita ng kawalan ng tiwala. Marami siyang pinagdaan ng paghihirap sa digmaan sa Iraq, ngunit ang nakakatawa ay gusto niyang manirahan sa Amerika. Mabirong sumagot si Ferris na marahil ay maaari silang magpalit ng pasaporte. Ang ate mo ay pupunta sa Amerika para manirahan habang ako ay mananatili rito magpakailanman.
Inabot niya ang kamay niya para makipagkamay kay Aisha bilang pamamaalam, ngunit nag-alinlangan si Aisha at tumingin sa itaas. Ang ate niya ay nakatingin sa kanila mula sa itaas na palapag at ang mga kapitbahay sa paligid ay nakatingin din. Ang dalawa ay may malamig na tingin. Nakatanggap si Honey ng ilang litrato mula sa kaibigan niya na nagtatrabaho sa Saudi Arabian Intelligence Agency. Iyon ay ang litrato ng arkitekto at ng taong inayos ni Ferris sa bar. Medyo naguluhan siya kung bakit magkasama ang dalawang taong walang kinalaman sa isa't isa. Gusto kong malaman ni Ferris kung ano talaga ang balak ng arkitektong ito. Pagkatapos, ibigay mo ang dokumentong ito kay Ferris at muli mo siyang paalalahanan na huwag kalimutang magkaalyado tayo at dapat magtulungan. Kahit ang ahensya ng intelihensya ni Honey ay naloko, agad na ipinagamit ni Ferris sa hacker ang email ng arkitekto para magpadala ng liham na naghihikayat sa mga jihadist na nagpapahiwatig ng isang sinadyang pag-atake upang makuha ang atensyon ni Selim at pagkatapos ay gamitin ang isyu sa teknikal. Niloko niya ang arkitekto papuntang Turkey habang ang arkitekto ay nakikipag-usap sa mga taong inayos nila. Isang malaking pagsabog ang naganap sa base militar ng Amerika sa Turkey. Kinumpirma ng mga awtoridad na isa na namang pag-atake ng terorista ito. Ngunit ito ay gawa ng isang ito ang malaking palabas na ginawa ni Ferris at Hoffman. Ang mga biktima sa loob ay mga bangkay mula sa morgue. Ngalan ng hukbong militar ng Amerika, ang reputasyon ng arkitekto ay umabot kay Selim. Nais ding makilala ni Selim ang batang ito na puno ng potensyal. Sa oras na iyon, ang arkitekto ay nakikipag-usap pa tungkol sa proyekto. Bigla siyang nakakita ng maraming tugon sa kanyang inbox. Lahat ay pumupuri sa kanyang mga pagsisikap na sirain ang Amerika. Lubos siyang natigilan, napagtanto niya na may naganap na isang nakakagulat na pag-atake ng terorista. At siya mismo ang nagpasimula nito. Agad siyang nagmaneho palayo sa kaguluhan. At hindi na nakatiis si Selim, kinuha niya ang telepono at tumawag. Kaya kinabukasan ay tinawagan ni Hoffman si Ferris para magdiwang. Mayroong international call kagabi na halos kapareho ng boses. Tinanong ni Selim kung sino ba talaga ang arkitekto na iyon. Ngunit sinabi ni Ferris kay Hoffman na nagpasya siyang iligtas ang arkitekto. Kung hindi siya mahuhuli ni Selim, tiyak na malupit siyang pahihirapan at papatayin. Kahit hindi sumang-ayon si Hoffman, determinado pa rin si Ferris dito. Walang sino man ang inosente. Hindi naman talaga nagising ang konsensya ni Ferris. Dahil buhay pa si Selim, nag-aalala siya na kung ang arkitekto. Kapag nahuli ka, malalantad ang pagkakakilanlan mo mismo. Kaya pinigilan mo ang arkitekto na naghahanda ng tumakas sa labas ng apartment. Ngunit ang mga tauhan ni Selim ay papunta rin sa kanila. Ang arkitekto ay hindi na nagtitiwala kan inuman sa oras na iyon. Sinamantala niya ang pagkakataon upang pumasok sa kotse at i-lock si Ferris sa labas. At pagkatapos ay nagmaneho siya palayo. Agad na nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Ferris ang arkitekto. Nasugatan din ang kanyang tauhan at nawalan ng malay habang hinahabol. Sa huli nahuli ng Selim ang arkitekto ngunit wala talaga siyang alam. Hanggang sa naalala niya si Ferris ang tanging taong nakontak niya. Kamakailan lang ay ang taong ito napagtanto rin ni Selim na ito ay isang patibong. Dahil ang arkitekto ay hindi isang jihadist. Kaya walang awa niyang itinapon ng arkitekto sa tambakan. Inihayag ni Hoffman kay Ferris ang balita na patay na ang arkitekto. Naiintindihan ni Ferris na sa isang mahigpit na kahulugan, siya mismo ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi ko maintindihan ang orihinal na layunin ng pagdidisenyo. Ng planong ito ng terorismo ay para malaman ang lokasyon ni Selim at hulihin siya ngunit narinig ni Hoffman ang maraming impormasyon tungkol kay Selim. Ngunit nanatiling tahimik, dapat nilang malaman ang lokasyon ni Selim. Ngunit iginiit ni Hoffman na walang sasabihin, si Ferris ay sawa na. Ayaw ko na sa trabahong puno ng kasinungalingan na ito. Hindi kailanman nagsabi ng totoo si Hoffman sa akin, hindi man lang nagbigay ng anumang kapakipakinabang na impormasyon, ayaw ko na itong ituloy. Bumalik si Ferris sa apartment at nakakita ng sober sa sahig. Sa loob nito ay mga litratong kuha sa kanya at kay Aisha. Naintindihan niyang nasa panganib si Aisha kaya nagmadali siyang tumawag ngunit walang sumasagot. Agad siyang pumunta sa bahay ni Aisha ngunit wala ni isang tao doon. Ngunit mainit pa ang tsaa at may sariwang bakas ng dugo sa kusina. Wala nang ibang paraan, napilitan si Ferris na humingi ng tulong kay Honey. Ikinwento rin niya rito ang lahat tungkol sa arkitekto. Lahat ay gawa niya mismo sa likod ng mga pangyayari. Honey, pakiusap, iligtas mo si Aisha.
Tinanggihan ni Honey na tumulong, kaya nagpa siya si Ferris na lapitan si Hoffman. Ang unang sinabi ng lalaking ito pagbaba niya pa lang ng eroplano, ay isa na namang mapanuyang salita. Dapat sinabi mo sa akin na seryoso ka sa babaeng iyon. Si Ferris ay naniniwalang si Aisha ay dinukot ni Selim. Sinuri naman ni Hoffman ang 2 punto. Una, ang mga nagdukat kay Aisha ay nagmamanipula ng sitwasyon. Marahil ay malapit sila kay Selim. Pangalawa, alam nilang si Aisha ay kaibigan mo kaya nila itong tinanong. Marahil ay patay na siya. Biglang nakatanggap si Ferris ng mensahe mula sa mga nagdukat. Binigyan siya ng numero ni Ferris para tawagan siya pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan mo. Ang kabilang panig ay humiling sa iyo na pumunta sa itinalagang lugar para ipagpalit si Aisha. Sumang-ayon si Ferris ng walang pag-aalinlangan, kahit si Hoffman ay hindi tumutol sa kanyang ginawa. Naniniwala ba talaga siya sa pag-ibig ni Ferris? O gusto ka lang niyang gamitin para akitin ang kalaban? Pumasok si Ferris sa isang sasakyan, pagkatapos ng mahabang biyahe, dinala siya sa isang disyerto. Ang sistema ng pagsubaybay ng SIA ay palaging nakabantay sa iyo. Ngunit pagkatapos ay may ilang sasakyan ang dumating, patuloy na umiikot at nagpapalabo sa alikabok, kaya hindi makita ni Hoffman ang sitwasyon sa loob. Binulagan si Ferris at isinakay sa isang sasakyan. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang mga sasakyan at tumakbo sa iba't ibang direksyon. Sa pagkakataong ito, kahit si Hoffman ay hindi alam kung alin ang susundan. Hindi alam ni Ferris kung saan siya dadalhin. Ang taong nakaupo sa tapat niya ay si Selim, para mahuli si Ferris. Kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Sinabi ni Ferris na lugi siya dahil hindi makikipagpalitan ng bilanggo ang Amerika sa mga terorista. Ngunit mahalaga pa rin kay Selim dahil si Ferris ay isang ahente ng SIA kaya siya partikular na pumunta rito. Nagsimula siyang mangutya na sinasabi na ang mga taong ito ay alipin lamang ng mga oil tycoon sa Saudi Arabia at ng mga kumpanya magre-record ng imahe ni Ferris na pinahihirapan hanggang mamatay. Ito ang pinakamahusay na pagganti niya sa Amerika. Napagtanto ni Ferris na si Karami, ang especially iyan ni Honey, ang nasa likod ni Selim. Kaya sinimulan niyang tuksuhin si ay nagtatrabaho para sa SIA. Malakas na tumawa si Selim, ang panunukso ng isang taong malapit ng mamatay. Paano niya iyon paniniwalaan? Binagbag niya ang hinliliit ni Ferris gamit ang martilyo. Para maranasan mo ang bunga ng pagsisinungaling. Ngunit hindi pa rin sumuko si Ferris. Sinigawan niya si Selim na matagal na itong nabuking at dinuraan pa sa mukha si Selim. Lumabas sina Selim at Karami sa silid interogasyon, iniwan ng iba na naghihintay sa pagbitay kay Ferris. Pagkatapos niyang makabasa ng isang talata, sa mismong sandali na ang talem ng isang terorista ay malapit nang tumama sa dibdib ni Ferris. Isang grupo ng mga sundalong may kumpletong kagamitan ang sumugod. Nalaman na si Honey pala ang nagdala ng kanyang mga tauhan para iligtas si Ferris. Nang sumakay si Selim sa kotse, napagtanto niya na ang driver ay naging opisyal ng seguridad ni Honey. Nalaman na si Aisha pala ay kinuha ni Honey, o mas tamang sabihin, inanyayahan niya itong sumama. At hindi naman niya ito sinaktan. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng mensahe kay Ferris, at dinala siya sa disyerto ngunit ang samando kay Ferris sa disyerto ay hindi tauhan ng lalaki. Ito ay talagang tauhan ni Selim subalit dahil sa impormasyong ibinigay ni Karami. Nakarating siya sa oras para iligtas si Ferris at si Selim ay tuluyan ng nahuli. Natapos ng perpekto ang misyon ni Ferris binigyan siya ni Hoffman ng opisina ng direktor. Sa tapat mismo ng kanyang silid na may mas mataas na sweldo at hindi mababang posisyon. Ngunit tinanggihan nito ni Ferris gusto na niyang magretiro at manatili sa gitnang silangan. Si Ferris ay walang duda na isang mahusay na tauhan, kaya hindi siya maaaring basta na lamang hayaang umalis ni Hoffman. Binalaan ni Hoffman si Ferris na hindi siya ligtas dito, ngunit sinagot ni Ferris na wala siyang ligtas kahit saan. Inakusahan ni Ferris si Hoffman na pinabayaan siya at tinanong kung naiintindihan ba ni Hoffman ang ibig sabihin nito na walang sino man ang inosente rito. Paulit-ulit na sinabi ni Hoffman ito sa lalong nagiging seryosong tono. Sa harap ng kapangyarihan, lahat sila ay parang langgam lamang. Kahit na si Hoffman ay mapahamak balang araw, sasabihin pa rin niya ito sa sarili niya, marahil ito ay isa sa iilang totoong sinabi niya. Si Hoffman sa pelikulang ito, syempre, mayroon pa siyang isang sasabihin. Huwag na huwag mong bibitawan ang nakaraan. Ferris, pumunta ka sa klinika. Tiningnan niya si Aisha mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa dahil ligtas si Aisha. Ngunit mayroon ding kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung lalapit siya kay Aisha,
Baka hindi na maging payapa ang buhay nito. Nag-isip siya sandali bago pumunta sa palengke ng gulay. Bumili siya ng ilang matatamis, hindi niya alam kung para sa sarili niya o para kay Aisha. Sa gitna ng mga tao, muli niyang nakita ang ahente, at tumingin ka sa langit, talagang si Hoffman ay nagbabantay pa rin sa iyo. Bagamat ang pelikula ay tungkol sa kontraterorismo, ang dami ng impormasyong nasa loob ay medyo malaki, ang digmaang pampulitika. Ang pag-aagawan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga ahensya ay hindi nagpaparaya sa operasyong kontraterorismo. Lalo na sa pagitan ng mga bansang magkakampi, wala silang pakialam sa panalo o talo. Basta't magpatuloy sa paglaban, iyon na iyon. Ang mga kasinungalingan ay nagpapatuloy, patuloy na nagpapakita ng panlilinlang at katalinuhan, ngunit sa likod nito ay ang pambansang interes na higit sa lahat. Gusto ni Ferris na umalis sa organisasyon, ngunit kahit na siya ay bibili lang ng gulay, hindi kailanman tumigil ang mga surveillance screen. Ang kalayaan ng mga ahente ng intelihensya ay nakagapos sa ilalim ng ganap na kapangyarihan. Bukod pa rito, ang kalupitan ng mga ahente ng Amerika ay kilala sa lahat. Paano sila magiging tulad ni Ferris? Naniniwala na ang kanyang kasintahan ay dinukot ng mga terorista at ginamit ang kanyang sarili upang ipagpalit ang bihag. Isang matalino at matalas na ahente ng CIA na matagal nang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Biglang naging isang taong may mabuting kalooban at alam din niya ang masyadong maraming panloob na lihim ng CIA. Si Hoffman na malamig ang ulo ay hindi pumihil, ginamit lamang ang surveillance screen upang makita ang kanyang mga tauhan na maging tapat sa kanilang sarili. Hindi ba siya nag-aalala na sa ilalim ng malupit na pagpapahirap, masyadong maraming impormasyon ng Intel ang ibubunyag ni Ferris? O alam na niya ang magiging resulta? Matapos niyang ma-eavesdrop ang tawag ni Selim, inamin niyang alam niya ang lokasyon ng kalaban. Ngunit hindi siya nag-utos ng pag-aresto, kaya alam niya ang buong plano ni Honey. At sinadya niyang gamitin si Ferris bilang pain, at kasabay nito ay bibigyan niya ang Jordanian intelligence ng isang malaking regalo na matagal na niyang gustong makuha, si Karami bilang tagapagbigay ng impormasyon. Kahit na mabaygo ang pag-arest katapos ng interogasyon kay Ferris, umalis si Selim sa madilim na silid, si Karami lang ang sumunod sa likuran. Paano naging ganoon kabilis na naging pinagkakatiwalaan ni Selim si Karami? Marahil dahil nagbigay si Hoffman ng maraming impormasyong pang-especially iya. Sa likod nito ay ang pinakasekreto at high-tech na organisasyon ng panaktik sa mundo. Si Hoffman ay may sapat na kumpiyansa para gawin ito, samantalang si Ferris, ang taong binuo ang imahe ng malaki sa simula, sa huli ay isang taong nabulag ng pag-ibig. Kakalabas lang sa kasal, nagka-crush na agad sa ibang babae at hayagang nakikipag-date sa kanya sa kalsada. Kung sasabihin mong hindi mo hirapan mong karera bilang ahente sa loob ng maraming taon ay masasabing walang kwenta. Marahil ito na rin ang daan palabas na ginawa mo para sa sarili mo. Wala kang anumang suporta, at ang boss mo ay isang matabang lalaki na hindi nagsasabi ng totoo. Hindi ba dapat kang maghanap ng sandigan? Kaya naman, handa kang magbahagi ng impormasyon kay Honey. At nagkaroon ka pa ng girlfriend para magkaroon si Honey ng kahinaan mo. Tanging sa ganoong paraan lang sila magtitiwala sa iyo. Nang makuha ni Hoffman ang posisyon ni Selim ngunit hindi siya nag-aresto. Alam mo na may balak na namang gawin ang matabang iyon. Kung hindi, ilang beses pa lang kayong nagkita at hindi mo pa nahahawakan ang kamay ng kapatid na babae. Nagpapakita pa siya ng pagkamuhi. Bakit mo isusugal ang sarili mo para makipagpalitan? Lalo na't hindi ka sigurado kung sino ang nagkidnap kay Aisha. Palagi mong iginigiit sa lahat, na terorista talaga ang may kagagawan. Alam mo ring hindi ka magiging komportable. Nasa opisina kaya mananatili siya sa gitnang silangan. Sa huli, natrap siya ni Honey na nagpapakita na mahalaga sa kanya si Aisha. At may malaking kahinaan ito ay maituturing ding pagbawi sa pagkakataon na niloko niya si Honey noon. Ang antas ng banta niya sa puso ni Honey ay bababa rin. May ganoong kakampi, bakit hindi? Siyempre, sa 1,000 mambabasa, may 1,000 opinyon. Isang pagtatapos na may napakaraming butas. Kulang sa pondo o gusto ng direktor na ipakita ang liwanag ng pagkatao. Ngunit ang direktor ay may iba't ibang estilo. Maraming blockbuster na pelikula ay galing sa kanya. Makikita mo ang kanyang pagpapahayag sa maraming genre. Iba't ibang pelikula na patuloy na nagbabago sa pananaw ng mga manonood sa pelikula. Kaya naniniwala pa rin ako na ang pelikula tungkol sa intriga na gusto niyang ipahayag ay hindi ganoon ka-simple. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon. At ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin.
Nagtatapos na ang kwento natin ngayon, salamat sa panonood ninyo. Ano sa palagay ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.